Magandang araw! Magkakaroon tayo ng panibagong pagsasanay tungkol sa aspekto ng pandiwa. Ang paliwanag tungkol dito ay nasa hiwalay na video. Para sa unang bahagi, ituro ang pandiwa sa bawat pangungusap. Sabihin kung ano ang aspekto nito. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, i-pause muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka nang malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang 1, si Daisy ay natutulog ng 7 hanggang 8 oras. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay natutulog. Ito ay nasa pangkasalukuyan o imperpektibong aspekto. Ginamitan ito ng panlaping na at inulit ang unang pantig na tu ng salitang ugat na tulog. Regular na ginagawa ni Daisy ang pagtulog ng 7 hanggang 8 oras. Bilang 2, gumawa siya ng schedule ng mga gawain. Ang pandiwa rito ay gumawa. Ito ay nasa pangnagdaan o perpektibong aspekto. Ikinabit sa salitang ugat na gawa ang gitlapi o panlaping nasa gitna na Tapos na siya sa paggawa ng schedule ng kanyang mga gawain. Bilang 3, uunahin niya ang trabahong mas mahalaga. Ang salitang kilos dito ay uunahin. Ito ay nasa aspektong panghinaharap o kontemplatibo. Nakaplano pa lang siya kung ano ang trabahong una niyang gagawin. Ito ay ang gawaing mas importante. Bilang 4, tuwing umaga siya nag-eehersisyo. Ang salitang kilos dito ay nag-eehersisyo. Ito ay nasa aspektong pangkasalukuyan o imperpektibo. Nilagyan ng panlaping nag ang salitang ugat na ehersisyo. Inulit dito ang unang pantig na ng salitang ugat na ehersisyo. Regular niyang ginagawa ang pag-eehersisyo. Bilang 5, iiwasan niya ang pagpapalipas ng gutom. Ang salitang iiwasan ang pandiwa sa pangungusap na ito. Ito ay nasa aspektong panghinaharap o kontemplatibo. Hindi pa nangyayari ang pag-iwas. Nakaplano pa lang siyang huwag gawin ang pagpapalipas ng gutom. Para sa ikalawang bahagi, sabihin ang pandiwang magpapawasto sa diwa ng pangungusap. Gamitin ang salitang ugat sa panaklong at lapian ito ng angkop na panlapi para mabuo ang tamang pandiwa. Bilang 1, ang salitang ugat ay sunod. Patlang ni Daisy ang schedule ng pagtulog gabi-gabi. Ang sagot ay sinusunod. Ikinabit sa salitang ugat ang gitlapi o nasa gitnang panlaping in at inulit ang unang pantig na su ng salitang ugat na sunod.
Nasa aspektong pangkasalukuyan o imperpektibo ito dahil regular na ginagawa ang kilos. Tuwing gabi itong ginagawa. Sinusunod ni Daisy ang schedule ng pagtulog gabi-gabi. Nasa aspektong pangkasalukuyan din ang pandiwang sumusunod. Pero hindi natin pwedeng gamitin dito ang pandiwang ito dahil hindi akma sa diwa ng pangungusap. Subukan natin itong gamitin. Ang sumusunod ni Daisy ang schedule ng pagtulog gabi-gabi. Hindi naging malinaw ang mensahe ng pangungusap sa pagkakagamit ng pandiwang ito. Bilang 2, ang salitang ugat ay tigil. Patlang siya 30 minuto mula ngayon para makapagpahinga. Ang sagot ay titigil. Titigil siya 30 minuto mula ngayon para makapagpahinga. Hindi pa nangyayari ang kilos. Mamaya pa siya hihinto. May 30 minuto pa siya sa paggawa ng kanyang gawain bago siya tumigil. Bilang 3, ang salitang ugat ay inom. Kahapon, patlang siya ng 8 basong tubig. Ang sagot ay uminom. Ito ay nasa aspektong pangnagdaan o perpektibo. Ang salitang ugat na inom ay kinabitan ng unlapi o panlaping nasa unahan na Kahapon, uminom siya ng 8 basong tubig. Tapos na niyang gawin ang pag-inom ng ganoong karaming tubig. Nasa pangnagdaang aspekto rin ang nainom at ininom. Pero hindi ito wastong gamitin dito. Subukan natin. Kahapon, nainom siya ng 8 basong tubig. Nye, 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 nye. Ang ibig sabihin ng pangungusap na ito ay ang tubig ang uminom sa kanya. Subukan natin iyong isa pa. Kahapon, ininom siya ng 8 basong tubig. Nyek! Sa pangungusap na ito, ang tubig pa rin ang uminom sa kanya. Kailangang maging tama ang diwa ng pangungusap sa gagamiting pandiwa. Bilang 4, ang gagamitin natin ay patingin. Patlang siya sa doktor bukas dahil 2 linggo na siyang nanghihina. Ang sagot ay magpapatingin. Magpapatingin siya sa doktor bukas dahil 2 linggo na siyang nanghihina. Ang unlapi o panlaping nasa unahan na nag ay ginagamit natin sa pangnagdaan at pangkasalukuyang aspekto ng pandiwa. Nagiging mag ito kapag ang pandiwa natin ay nasa panghinaharap o kontemplatibong aspekto. Dahil sa bukas pa lang niya gagawin ang pagpapakonsulta sa doktor, ang pandiwang gagamitin natin ay nasa panghinaharap na aspekto. Dahil nakaplano pa lang itong gawin. Pwede ring gamitin dito ang patitingnan. Patitingnan siya sa doktor bukas dahil 2 linggo na siyang nanghihina. Sa pangungusap na ito, bukas pa rin niya gagawin ang pagpunta sa doktor, pero may kasama na siya sa pagpunta roon.
Bilang 5. Ang gagamitin natin dito ay lista. Upang mas maintindihan ang nararamdaman, patlang niya kanina ang mga bagay na nagdudulot sa kanya ng stress. Ang sagot dito ay inilista. Upang mas maintindihan ang nararamdaman, inilista niya kanina ang mga bagay na nagdudulot sa kanya ng stress. Ito ay nasa aspektong pangnagdaan o perpektibo. Kanina niya ginawa ang pagsulat ng mga bagay na nagiging dahilan ng pagkakaroon niya ng stress. Tapos na niya itong gawin. Nasa pangnagdaang aspekto rin ang naglista. Pero hindi ito nababagay gamitin sa pangungusap na ito. Subukan natin. Naglista niya kanina ang mga bagay na nagdudulot sa kanya ng stress. Hindi malinaw ang nais iparating na mensahe ng pangungusap na ito. Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat!